Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Mayroong katanungan mula sa ating follower sa ating TikTok account na kung saan hindi ko napapangalanin sapagkat ang kanyang katanungan ay personal at maselan. Ito ay sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay sasagutin natin sa ating podcast para rin sa kaalaman ng lahat. Okay? So, ang tanong na ito ay noong May 21, 2026, no? Sabi niya, Assalamualaikum Ustaz. Tanong ko lang, nag-away kami ng mister ko tapos nakapagsabi siya sa akin ng katagang talak ko. May visa. May visa po ba yung sinabi niya? Okay. Anong klaseng visa? Exit or exit re-entry? Joke. So, sagutin natin mga kapatid. So, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bilang kasagutan kapatid, barakallahu fiki, no? Kapatid, sister, naway pag-aani ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong sitwasyon at pagkalooban kayo ng pagkakasundo kung ito ang higit na mabuti para sa inyong dalawa. Ang tanong na ito ay kabilang sa pinakaselang usapin sa fiqh, kaya hindi dapat hatulan bate lamang sa isang pangungusap. Ang paghahatol sa bisa ng talak ay nakasalalay sa eksaktong mga salitang binigkas, kalagayan ng asawa, at intensyon sa ilang pagkakataon. Kung kaya, may bisa na ba ang talak kung sinabi lamang ng asawa ang salitang talak sa gitna ng pag-aaway? Bilang kasagutan, sister, hindi maaaring agad sabihin na may bisa na ang talak batay lamang sa pahayag na nasabi niya ang salitang talak. Kailangang malaman muna ang eksaktong sinabi ng asawa. May malaking pagkakaiba kasi ang mga sumusunod. Antitalik, halimbawa ikaw ay diborsyado, o kaya ay talakatuki, dinoborsyo kita, o kaya ay sa utalikuki, didiborsyohin kita, maaring banta lamang, no? O kaya ay kalimatut talak, binanggit lamang ang salitang talak, hindi ito otomatikong diborsyo. So, ang talak ay isang napakaseryosong hatol. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Baqarah, at-talaqu marratan fa-imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Ang diborsyo ay 2 ulit lamang. Pagkatapos ito ay panatilihin ng may kabutihan o palayain ng may mabuting pakikitungo. Ang unang kailangang malaman, ano ba mismo ang sinabi ng asawa? Halimbawa, kung sinabi niya na antitalik o kaya talakatuki, ito ay kabilang sa sarih talak o tahasang diborsyo. Samantalang kung sinabi lamang niya na talak, yun lang ang sinabi niya, wag mo akong pilitin na umabot tayo sa talak, ganun ba? Ayoko ng talak. Okay? So, hindi ito otomatikong diborsyo, no? Ang pag-aaway ba ay nagsasawalang bisa sa talak? Hindi. Ang simpleng galit ay hindi otomatikong nagpapawalang bisa sa talak. Ngunit ang galit ay may iba't ibang antas. Pinaliwanag ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ang galit ay may 3 uri. Una, banayad na galit. Alam pa rin niya ang kanyang sinasabi, yun ang ibig sabihin ng banayad na galit. So, may bisa ang talak kung natugunan ang mga kondisyon. Pangalawa, matinding galit. Naunawaan pa rin niya ang kanyang sinasabi, ngunit hirap pigilan ang emosyon. So dito nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng opinyon ang mga ulama. Pangatlo, labis na galit. So hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Parang nawala ng tamang pag-iisip. Walang bisa ang talak sa pagkakataon na ito. Batay sa hadith na la talaka wala itaka fi iglaq. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. No? So walang bisa ang talak at pagpapalaya ng alipin kapag ang tao ay nasa kalagayan ng matinding pagkakasara ng pag-iisip. Yun ang tawag na iglaq.
No, kung hindi tiyak ang pangyayari, hindi maaring magsabi ang isang mufti o ustad na oo, may talak na o kaya walang talak hanggat hindi nalalaman ang eksaktong binigkas, ang layunin, ang antas ng galit, ang buong pangyayari. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang paghatol sa talak ay nangangailangan ng masusing pag-unawa sa mga salita, layunin at kalagayang ng nagsalita. So bilang buo sa mga sinabi natin, sister, kapag sinabi lamang na nasabi niya ang salitang talak, may bisa na ba? So hindi maaring agad magpasya. Ano ang kailangang malaman? Ang eksaktong mga salitang binigkas at ang kalagayan ng asawa. Nakaapekto ba ang galit? Oo, depende sa antas ng galit. Maaari bang magbigay agad ng fatwa batay sa maikling kwento? Hindi. Kailangan ang kumpletong detalye. Okay? So ang usapin ng talak, sister, ay kabilang sa pinakamabigat na usaping pampamilya sa Islam. Dahil dito, ang isang ustad o mufti ay hindi dapat magmadaling maghatol nang hindi narinig ang buong salaysay at ang eksaktong mga salitang binigkas. Kung ang tanong na ito ay tungkol sa actual na nangyayari at hindi lamang pangkalahatang kaalaman, ang pinakamainam ay ilahad ang eksaktong sinabi ng asawa o word for word kung maaari, kung ilang beses niya ito sinabi at ang nakalagayan niya nang sabihin niya iyon. Sa ganitong para-paraan lamang maaring suriin ang hatol ayon sa Quran at Sunnah at mga pahayag ng mga fuqaha. Now, so hopefully meron tayong natutunan sa usapin na ito. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.